or both, with the intention of helping him or her. Okay, so sa atin, hindi na siguro bago sa language natin yung salitang prospect. No? So, lalo na sa mga nag-network talaga, yan lagi yung iniisip nila. Sino kaya ang ipoprospect ko ngayong araw na ito? O sino kaya yung kakausapin ko ngayong araw na ito? So, lahat ng taong intention o meron tayong balak na kausapin tungkol sa negosyo na dala natin, sila yung maituturing natin ng mga prospect. So, according to this, mayroong tatlong categories ng prospect. So, first is warm prospect. Sila yung mga tao na kilala nyo na. So, they are within your circle. So, either sila yung relative mo, sila yung mga friends mo, sila yung mga ka-office mate mo, church mate, di ba? Sila yung mga tao na kakahalubilo mo na araw-araw. The next is yung hot prospect. So, they are the ones who is the decision maker and willing to join your business. So, itong mga prospect na to, ito yung napaka-swerte mo pag pag na-encounter mo sila sa labas. Kasi hindi mo na kailangang magsalita pa ng marami or magpaliwanag pa ng marami. Kasi sila mismo, yung naghahanap ng produkto mo o yung servisyo, ina-offer mo. So, ito yung mga hot prospect. Kailangan na lang, alam mo, kung paano mo sila, paano i-close yung deal. Hindi na lang yung kailangan mo doon. The next is yung cold prospect. So, ito naman, they are the people around but who are still strangers to you. Ito yung mga tao na wala kang idea, hindi ka nila kilala, hindi mo yung sila kilala. So, sila yung mga naglalakad niya sa kalye, sila yung mga nakakasabay mo sa bus, sila yung mga nakakasabay mo sa church. So, sila yung tinatawag na cold prospect. Wala talaga silang ka-idea kung ano yung ina-offer mo produkto. So, sila yung medyo may challenge. Yung warm prospect at saka yung cold prospect, sila yung mga taong medyo may challenge. So, gagamitan natin ng strategy kung paano natin sila may hikayat dun sa negosyo natin. Then, ito. Sino pa ba sa inyo ang gumagamit ng ganitong technique? Yung nag-prepare. May time pa mag-prepare ng prompt technique. Meron pa bang gumagawa niyo yun? Okay, so, sir, sa mga baguhan natin, ginagawa niyo po bang mag-lista ka? Kung sino yung kakausapin niyo ngayong araw na to or yung linggo na to? Nagagawa niyo pa po ba yan? Yun. So, yung iba minsan na lang. So, ang prospect is, ito yung usually nakakaligtaan na natin gawin. Kasi sa sobrang fast-paced ng life natin, gusto natin kausapin na agad or ma-recruit na agad yung tao, hindi na natin nag-bother na isulat yung mga name ng mga tao na kakausapin natin. Or alamin man lang kung ano yung konting background tungkol sa kanila. Kaya minsan, ang nangyayari, pag kinausap natin sila, hindi tayo prepared. No? Hindi natin na-anticipate yung mga questions na yun sana yung pag nasagot natin, makaka-close yung deal para makasali natin sa business nila. So, ang prospect list, ang idea is more on para nakapag-prepare kayo, para makahandaan yung sarili nyo sa mga potential na pwede nilang natanong sa inyo. At syempre, may budget nyo rin yung time nyo kung sinong tao ang